nandito pa rin nga tayo ngayon sa EDSA White Plains, ano, at tapos na yung programa na idinaos na nagmula kanina pang alas 2 ng hapon, pero may pre-program ng 9 a.m. Ano. Pero dito sa bahaging ito ng People Power Monument, meron pang mga nagpo-programa dyan at kaya naman sa mga sandaling ito ay makikita natin na naririto pa rin yung mga pulis. Napakarami pa rin po mga pulis na nakakalat dito at talagang sinesecure nila yung area. Meron pa rin tayong nakikita na mga ambulansya, mga taga Red Cross, fire trucks, no? Hanggat hindi natatapos yung programa. Yung main program doon sa EDSA White Plains ay tapos na at nanawagan nga sila for call to action. Kahit na natapos na yung programa ay hindi naman daw dito magtatapos yung kanilang panawagan para sa pananagutan. Pero dito, ang understanding natin ay merong mga grupo ng mga taga-suporta naman ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at si Vice President Sara na nagdaraos din ng kanilang short program dito. Pero sa ngayon po ay kakapanayamin po natin si Kiko D. Siya po yung convener ng Tindig Pilipinas para sa assessment, Pia at Evan, ng kabuuan ng programa at pagtitipon. No? Kiko, magandang gabi sa iyo. Kanina pa tayo magkausap. Yes. Ano ba ang naging assessment mo dun sa takbo ng pagkilos protesta dito and of course yung naging programa natin? So, syempre po, kailangan ng mas maayos po ng assessment. Yung grupo po natin ay magtitipon-tipon siguro sometime early next week para mapag-usapan yung mga nangyari today. Pero from the limited perspective ko po, I think more or less matagumpay naman po tayo. No? Ang huling estimate na narinig ko sa crowd count ay mga 50,000. I-validate ko pa po ito. Pero I think talagang we got more than we were expecting today. And then yung programa natin sa tingin ko na ihayag po natin ng maayos yung galit natin, pero dumikit po tayo dun sa commitment natin dito sa People Power Monument, sa EDSA Shrine, na mapayapang paraan ng pagbabago yung ginagamit po. So I think kung meron mang mga untoward incidents, very limited po ito. Tsaka it was definitely not the very isolated lang po if at all. No? So Speaking of being peaceful, no, na talagang nanindigan kayo na mananatili kayong mapayapa. Aware ka ba dun sa mga nangyayaring kaguluhan dun sa Maynila, sa Menjola, merong ilang mga nagsunog, merong mga nagbatuhan, may mga nasaktan, more than 30 yata yung understanding natin ng mga nasaktan. Siguro, so aware ba ako? Hindi masyado, no? I haven't honestly been checking my phone too much kasi pero kung yun po talaga yung nangyari, I think on the one hand, kailangan may space din po tayo para maghayag ng galit. So I think yung pagsusunog ng effigy, halimbawa, or yung pagtatapon ng konting bato kung inanimate object lang yung hinahagisan nila, tingin ko katanggap-tanggap yun. Personally, I don't know kung legal yun, pero katanggap-tanggap yun. Nagsira sila ng mga traffic lights. Well, so yan, medyo pera ng bayan yung pinag-uusapan natin, di ba? Tapos pera ng bayan. But I think I think there has to be a balance. There has to be space. Kailangan maintindihan ng pamahalaan na legitimate po yung galit ng mga tao. Pero at the same time, especially tuwing may nasasaktan na, that's a line that I think we cannot cross. No? So naniniwala ako sa active non-violence. Yun yung diwa ng EDSA, People Power, kaya po tayo nandito. It's not something I would engage. Pero I would ask yung mga, yung mga sumusubaybay po, to judge fairly lang po. Parang galit din po kayo. Galit din po sila. May ibang paraan po sila ng paghayag. Hindi yun yung paraan na ginagamit ko. Hindi rin yung paraan na ginamit namin dito sa People Power Monument. Pero at saka kailangan din managot yung mga managot kung merong masaktan, kung merong nag-deface ng government property or ginawa nilang inoperable yung government property. Pero sana pag-intindi din na genuine yung galit ng mga tao. Kiko, tanungin na rin kita, no, sa pagtatapos ng programa rito, merong call to action. Maaari mo bang briefly banggitin kung ano yung call to action na to? Ano bang ibig sabihin itong call to action na to? Hanggang dito na lang ba yung programa, yung pagtitipon para sa panawagan sa pananagutan, or ano pa bang inaasahang mangyayari sa mga susunod na araw? Well, definitely hindi lang hanggang today yung kilusan natin. No? So ang sa akin siguro yung pinaka-summary ko po ay gusto ko makakita ng political accountability. Ang ibig sabihin po nito, ilabas ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga anomalya,
i-reveal po yung mga pangalan ng mga matataas na opisyal na sangkot at saka sa darating na 2028 election, sisipain natin sila. No? So parang we want political accountability, we will kick the rascals out. Napaka-critical yung trabaho ng ICI, ng dalawang kapulungan. Sana magkaroon ng truly independent ICI na established by legislation, pero gayon pa man, susubaybayan natin yung magiging progress nito at tuloy-tuloy din po yung ganitong mga pagkilos to continue to hold the feet of the government to the fire. And then yun po, pag nandyan na nga yung impormasyon, I think yung mahalagang kampanya na is i-encourage natin, mananawagan po tayo sa lahat ng mga Pilipino na talikuran na yung mga ganitong corrupt na opisyales. One last, Kiko, meron pang candle lighting dun sa may EDSA Shrine. Tsaka I understand meron ka pang pupuntahan bukod dito na isa pang lugar sa Bantayog ng mga Bayani para sa candle lighting din. Ano ba mangyayari doon? Yes, so syempre sadya naman po na September 21 yung petsa ng ating pagkilos kasi ito po yung araw na in-announce yung martial law noong 1972. I think yung naging focus natin today of corruption, mahalagang focus din po yun. Pero sa Bantayog ng mga Bayani naman, ginugunitan natin yung mga bayani ng panahon ng martial law, yung mga lumaban against the dictatorship, yung marami po dyan ay pinatay ng diktadurang Marcos at ginagalang po nila yung sakripisyo nila. We're doing a simple candle lighting ceremony there na sinimulan po namin yung tradition na to last year and we hope to make it regular po. So yun po. Kung may oras pa po kayo, see you there. Hindi na namin na propa ng masyado, pero it's something, I think it's a very good way to close the day tonight. Alright. Kiko Aquino D, ang convener po ng Tindig Pilipinas. Maraming salamat sa inyong panahon, sa impormasyon at sa pakikibaka rin po. Maraming salamat po sa inyo. So yan. Yes, of course. Oo. At talaga patuloy din kaming magbabantay sa mga aksyon, sa mga kilos, protesta ng ating sambayanan. Ayan. Thank you, Kiko. At hindi na kita hold. Maraming salamat. So yan mga kapuso, makikita rin natin, nandito pa yung mga pulis, Pia, Evan, hanggang sa mga sandaling ito, nagre-rest lang for a while yung iba kumakain dahil syempre buong maghapon sila na talagang nagtrabaho. Pero sa ngayon, nagpapahinga man sila ay patuloy pa rin nagbabantay dahil nagpapatuloy pa rin yung isa ng mga protesta o yung pamamahayag dito sa may isang bahagi sa EDSA part ng People Power Monument. So yan muna ang latest na sitwasyon dito pa rin po sa EDSA White Plains sa Quezon City. Balik sa inyo, Pia at Evan.